Bago ang lahat, luma muna. Ito yung mga storyline papasok ng 2024 season. Unahin natin si Papi, Kelly Oubre Jr. So ano meron sa kanya? Sa isang player na nag-a-average ng 17 points per game na meron ding 34% sa 3-point area, pumatak siya bilang isang contract year player. After kasi niya makakuha ng $24 million sa loob ng 2 taon sa Hornets, nasa minimum contract na lang siya ngayon sa Philadelphia. 28 years old pa lang naman itong si Kelly Oubre Jr. at bargain player na siyang matatawag. Common na kasi ito sa mga NBA player ngayon. Nang 2019 na trade siya mula Wizards papuntang Suns. Naglaro siya doon until 2020. Nang off-season na trade siya papuntang OKC bilang part ng package kay Chris Paul. Tapos na trade naman siya mula OKC papuntang Golden State. Dahil noon wala pang Klay Thompson. Siya sana ang pamalit pansamantala kay Klay. Sa start ng season, nag-struggle nga lang siya dito sa Golden State. Pero nag-average pa rin naman siya ng 15 points, 6 rebounds at 31% sa 3-point area. At yung season na yon sa Golden State, yung Phoenix Suns, noong 2021, nakapasok hanggang finals. Ang ginawa naman ni Kelly Oubre Jr., umalis din ng Golden State at lumipat ng Hornets. Alam na rin kasi ng mga analyst na hindi siya tatagal doon dahil meron pang Klay at Steph. Sa Hornets naman ng 2022, nag-average pa siya ng 15 points, 4 rebounds sa loob ng 76 game at naging 6-man siya. Kung saan dun din nagsimula talaga ang karir niya sa Wizards bilang isang off-the-bench player. After niyang umalis ng Golden State, ang nangyari naman, Warriors ang nag-champion ng 2022. Dalawa na. Sa ikalawang taon naman niya sa Hornets, nag-average pa siya ng 20 points, 5 rebounds at 32% mula sa 3-point area. Na-injured nga lang ang kamay niya noon kaya nakalaro lang ng 48 games. Nang off-season, dito nga siya lumipat sa Philadelphia. Ang napili ng Hornets sa draft si Brandon Miller. Meron kasi siyang sinabi noon. So hindi ko lang alam kung alin dito yung mas malala. Yung sinabi dati ng number 2 overall na si best player in 3 months or yung sinabi ni Brandon Miller na papasok sila sa NBA Finals ngayong taon. Ito lang yon kung sakali na ang Hornets makapasok sa playoffs man lang at kakaalis pa lang ni Kelly Oubre Jr. Yon ang magiging pangatlo. Kahit hindi natin sabihin yung NBA Finals, yung makapasok lang sa postseason, malaking bagay na yun sa Hornets at tatapat na umalis din si Kelly Oubre Jr. Huling nakapasok kasi ang Hornets sa playoffs 2016 pa sa time ni Kemba at meron kasing mga manager din or mga executive or mga coaches ang naniniwala sa superstition. So hindi ko alam kung tama yung word ko doon dahil ang pangalawang storyline dyan, taon-taon ko naman nilalagay ito sa mga episode sino ang tatamaan ng sophomore jinx. Ng 2021 class, ang natamaan kasi ng sophomore jinx doon si Cade Cunningham. Sabi ng ibang mga fans, hindi raw totoo yun. Bakit taon-taon na lang meron? Saka galing din kay Pat Riley nung ikalawang taon ni Tyler Hero. Bumaba ang rating niya at ang sinabi na lang noon ni Pat Riley, tinamaan lang siya ng sophomore jinx. Kahit si James Wiseman naka-experience din noon. Hindi siya nakapaglaro ng kanyang second season, yung 2021-2022, pero nag-champion siya. Noong ikatlong taon naman niya, hindi rin maganda yung pagbabalik niya at na-trade sa Detroit. Dito naman siya unti-unting nakakabawi. Ang sophomore jinx, either hindi ka magkaroon ng magandang season, ma-injured, or hindi talaga maganda mangyari sa'yo na makakabawi ka sa susunod na taon. Dahil kung after ng sophomore year at hindi pa rin maganda yung nalaro ng isang player, ang pwedeng sabihin doon one hit wonder or kaya drop bust. Si Cade Cunningham natapos ang kanyang season dahil sa injury sa tuhod or sa paa or sa may alulod. Na mga December 2022 dumaan siya sa operasyon. Si Cade din ay naging part ng 2022 All-Rookie First Team. Last season naman ang kasama doon sina Paolo Banchero, Walker Kessler, Benedict Mathurin, Keegan Murray at si Jalen Williams. Sa second team naman sina Jalen Duren, Tari Eason, Jaden Ivey, Jabari Smith at Jeremy Sohan. So sino ang posibleng tamaan sa mga players na yon? Ang ikatlong storyline, sinong player ang magiging part ng All-Star selection ng unang beses? So may mga binigay na prediction na, ilalagay ko na lang dito, base ito sa Sportskeeda. Desmond Bane, dahil nga papalitan niya yung slot ni Ja Morant, 25 game na suspended. Secure na rin yung $197 million ni Desmond Bane na extension. Pataas din ang transition ng kanyang scoring. Sa rookie season niya, 9 points per game. Nung ikalawang taon, 18 points per game. At yung ikatlo, na nag-secure ng malaking kontrata sa kanya, 21 points per game.
So hindi biro yung 25 games na mawawala si Ja Morant dito sa Memphis sa start ng season at si Desmond Bane ang pwedeng pumalit muna sa scoring doon dahil nga napapatunayan din ng Memphis na kaya nilang manalo na nandun si Desmond Bane at wala si Ja Morant. Si Mikal Bridges naman ang tinitingnan na susunod na best two-way player ng NBA next season. Sa Suns kasi meron siyang 17 points, 4 rebounds at 3 assists per game. Pagka-trade niya ng Brooklyn sa 27 games, meron siyang 11 time na umiscore ng 30 or more points. Sa 11 times na yon, 2 beses din siyang umiscore ng 40 or more. Nag-average din itong si Mikal Bridges ng 26 points, 4 rebounds at 37% sa 3-point area. Si Jamal Murray naman expected din na magiging all-star na next season pero mahirap masabi kasi dahil maraming guards talaga magagaling sa West. Meron siya noong nakarang taon na 20 points, 4 rebounds at 6 assists. Yung pagkapanalo ni Jamal Murray at ng Denver Nuggets ng championship at yung magandang performance niya sa playoffs, doon kasi siya pwede makakuha ng boto. Si Jordan Poole, andun din yung expectation. Minalas pa nga siya noong nakarang season sa Golden State. Nag-average pa rin siya ng 20 points per game. Katulad din siya ni Desmond Bane, pataas yung transition ng kanyang average. Ang pinagkaiba nga lang ni Poole, kapag siya nasa starting unit, mas mataas ang average niya, na meron siyang 24 points per game. Ganon din kasi ang epekto kay Kuzma nung naibalik siya sa dating posisyon niya katulad nung first 2 years niya sa Lakers. Si Jordan Poole ang highest paid player ng Wizards kaya no-brainer na ibigay sa kanya yung starting unit. So meron pa kasing isa dun. Nung final game ng Jordan at Gilas sa Asian Game, lagi ko itong nakikita sa screen. Ngayon naman nakikita ko sa wall at spotter yung cameraman. Pero Jumo Jordan Poole, wala lang, nilagay ko lang. Dahil mas mapapansin to sa NBA ngayon. Dati naman meron na pero nilagay na rin sa Urban Dictionary online. Dati kasi kapag maglalaro ng basketball, mala Jordan, mala Kobe, mala LeBron. Ngayon naman Jumo Jordan Poole na kapag nakakakita ng bodies or chicks sa game. Nagsimula kasi yun sa memes versus Dallas series sa West Finals noong 2022. Noon nakakita lang ng chick si Jordan Poole na biglang ginanahan. Pero yung clip talaga na yun galing sa Celtics. Hindi sa Dallas game, in-edit lang. Dati ginagawa ko lang joke yun, totoo pala, nasa dictionary na rin. Ang Jordan Poole effect, hindi na kasi bago yun, iba lang ang meaning no nung ginagamit pa kay Jordan Poole nung nasa Michigan pa siya. Yung memes kasi na yun, kinumpirma ni Jordan Poole kay Nico Mannion sa isang interview. Sinabi ni Nico, kausap niya si Poole at nakita niya yung video. Para siyang naglalaro para agawin yung chicks. Ang response ni Jordan Poole, yun talaga ang point nun. Kahit si Caruso with hair, Austin Reeves, ganun din di umano na kapag nakakakita ng chicks ay gumaganda rin ang laro. Isa dito, lumabas nga nung after ng game nila sa Detroit. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.